Yon, alright, what's up YouTube? Ay, magandang gabi po sa inyo dyan, mga ka-uncle natin. Ano na naman kaguluhan to? Lawyer ng tape, nadulas daw, okay. Nadulas daw sa pag-amin na ang gumawa ng trademark na Itbulaga ay si Joey. Ayay ka. Aksidenteng nadulas, nilaglag ng abogado nila. Ayay. Agay. Ang video na to hatid natin kay Dels TV. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, pakisubscribe na lang ang channel ni Dels TV. Ayun. Bago natin ito umpisahan lang ang palawas na to, huwag natin kalimutan ang ating channel, pakisubscribe at pahit na rin sa ating notification bell para ma-update kayo tuwing tayo ay mag-upload. Ayun guys, wala na po tayong patubig-tupik pa. Silipin na natin to, baka masilip pa to ng iba. Ayan, pasok! Ito naman po ako upang maghatid ng latest na ganap tungkol po sa trademark na pinaglalaban po ni Boss Joey De Leon. So magre-react lang po ako sa video na inilabas po ng Abante kani-kanina lamang na kung saan pinipilit po ni Attorney Maggie Abraham Garduque or yung panig po ng Tape Inc. na sila po talaga ang owner ng trademark na Itbulaga. Kasi sabi niya po, makinig kayo, masasabi po namin na Tape Incorporated daw ang owner ng trademark na yon kasi sila daw ang unang gumamit ng Itbulaga for business for a show which is the product na sinasabi. So yan po yung sinabi niya. So habang pinapanood ko po at pinapakinggan yung sinasabi po ni Attorney Maggie Abraham Garduque na sila daw or ayan, sila daw ang may-ari ng ads. Go cashless ang haba. Kaya mo with GCash Global Pay. Yung tape, yung unang gumamit ng trademark na Itbulaga, natatawa na lang po ako. Naisip ko, paano nangyari yun sila yung gumamit? Sinong nakaisip? Kung kayo gumamit? Sila dumating itong Tape Inc. para i-produce ang show na Itbulaga. So 1979 gamit na po ng TVJ ang trademark na Itbulaga. Tapos maririnig natin na sinabi niya dito na sila daw ang unang gumamit ng Itbulaga. Hindi po ba kayo matatawa na ganito yung maririnig natin mula po sa isang abogado? Baliw na yan. And sabi niya po, sila din daw ang nag-trademark nito. Dahil kung si Joey De Leon daw ang gumawa nun, bakit daw hindi daw pinaregister agad ni Boss Joey? So kaya po ito hindi pinaregister ni Boss Joey kasi hindi niya alam na may mangyayaring ganito. Na may mangyayaring agawan po ng trademark na likha niya po talaga. So kaya nga sila, yung ano nila, yung apila nila, yung registration nila na-cancel or na-cancela ng IPO kasi hindi po nila napatunayan na sila ang gumawa ng trademark na Itbulaga na yon. So sabi nga po ng mga nag-comment doon po sa Abante, hindi nyo naman pala ginagalang yung desisyon ng intellectual property. Di sige, gamitin nyo ng gamitin kung yan pala yung paniniwala nyo na kayo pala yung totoong may-ari ng trademark na Itbulaga. So narito po ipaparinig ko po sa inyo yung part na sinabi po ni Attorney Maggie Garduque, yung about po dito na sila daw yung unang gumamit ng trademark na Itbulaga, no? So narito po, pakinggan nyo po. Kung titingnan mo, yung prior use na sinasabi ng trademark, sino yung unang gumamit ng trademark? Gumamit ng trademark in a commercial sense. Ibig sabihin, ginamit mo sa business. So, kaya nga po doon po sa aming appeal, sinabi po namin yung naging basehan ng desisyon na ang sinasabi, ang owner daw po ng trademark na Itbulaga ay si Joey dahil siya daw po ang nag-create or nakaisip noon pong pangalan. Nag-cite po kami doon ng mga decisions ng Supreme Court na nagsasabi na ang originator ng isang trademark ay yung unang gumamit in a commercial sense. Assuming po just for the sake of argument na si Mr. Joey De Leon ang nakaisip po noon ng pangalang Itbulaga. Noon pong time na yon, nung naisip niya yun, wala naman po siyang business. Wala po siyang goods or service na masasabi nung naisip niya yon. Ginamit po ang Itbulaga for the exclusive use of a show that was produced
by PSI before, owned by Dahalosos, which became later on Tape Incorporated. So, kung isipin po natin yung prior use ng originator, masasabi po namin na Tape Incorporated po ang owner ng trademark na yon kasi kami po ang unang gumamit ng Itbulaga for business, for a show, which is the product na sinasabi that would differentiate that product from another product na nandun sa commercial trade and business. Registration. So, wala na, kami rin po ang may registration. So, wala rin po silang registration. Kaya, ang inaano po namin, ano yung basis na magiging owner ka ng isang bagay, ng isang trademark, na hindi ka naman, na hindi mo siya ginamit. So, talagang pinagpipilitan pa din po nila na sila po ang owner ng trademark na Itbulaga kahit si Joey De Leon po ang nag-create neto. Wala nga kayong makwento doon sa korte kung paano nyo ginawa? Ay, nako. Inindigan ng Tape Inc. na yung mga halusos po umano ang may-ari ng trademark na Itbulaga kahit si Joey De Leon ang nakaisip nito. So sa press conference ng Tape, sinabi po ng legal counsel na si Attorney Maggie Garduque na ang production company daw ang gumamit ng pangalan para sa commercial use at hindi daw si Joey De Leon. So sila daw yung naunang gumamit nun. Sila din daw yung nag-trademark noon. And wala rin daw business itong si Henyo Master Joey De Leon na paglalagyan ng trademark na Itbulaga. Sila daw ang unang gumamit noon. Sabi pa ni Attorney Garduque, assuming for the sake of argument na si Joey De Leon ang nakaisip po ng pangalang Itbulaga noong time na yon, nung naisip niya yon, wala po siyang business. So inamin niya dito na si Joey De Leon ang nakaisip, tapos sila yung owner. 'Di ba? Ano kaya yun? Wala po siyang business. So dito, inamin niya naman na si Boss Joey po ang nakaisip. So, meaning, siya yung creator. Pero pinipilit po nila na sila daw na Tape ang may-ari kasi sila daw ang unang gumamit nun. No, ang gulo, no? Sabi pa dito, ginamit po ang Itbulaga for the exclusive use of a show that was produced by PSI Production Specialist Inc. before owned by Dahalosos that which become later on Tape Incorporated. Anya pa, no? And masasabi daw niya na Tape Incorporated daw ang owner ng trademark na yon kasi sila daw ang unang gumamit ng Itbulaga for business for a show which is the product daw na sinasabi. So ano kaya yung magiging reaction dito ni Boss Joey De Leon na talagang binabali po yung katotohanan? Manggagalaiti yan si Joey. Nako, ayaw talaga tantalan tong trademark na to. Ay nako. Bakit ba ayaw niyo mang-move on? Ibigay niyo na yan. Wala na. Talo na kayo. Wala na. Sa pangalan na nga ni Joey. Ay, Diyos mio, Marimar. Na hindi daw si Boss Joey De Leon ang may-ari po ng trademark na Itbulaga. Pero nadulan si Attorney Maggie Garduque dito, sabi niya dito, nung naisip niya yon, si Boss Joey po ang tinutukoy niya dito nung naisip niya yon, wala po siyang business. So meaning, si Joey De Leon talaga yung nakaisip. Pero huli ka, Balbon. Nila. Diba? Yes. Nung nadulas na po si Attorney Maggie Abraham Garduque na si Boss Joey ang nakaisip nun. 'Di ba? So ayan sa bibig niya na po mismo nang galing yan. So kung sila yung nakaisip nun, sige ipagpalagay natin na sila yung nakaisip nun, bakit hindi po nila napatunayan sa IPO kung paano po nila nabuo yung trademark na Itbulaga, 'di ba? At ang in-owner po or in-honor ng IPO ay si Tito Vic and Joey or si Boss Joey ang kinilala na may-ari po at nakaisip talaga ng trademark na Itbulaga. So sana tumanggap na lang ng pagkatalo nang sa ganun happy-happy na. Ayaw nga makamove on theirs. Gusto nila sa kanila lang yung trademark na yan. 'Di ba? Malinaw naman na po na tagilid na po sila sa labang ito pero hindi na tagilid, talagang baon na yan. Wala na silang magagawa niyan. Nasa batas na pilit pa rin nilang iapila. Kahit na 99.9% ang laban po ng TVJ, pinipilit pa rin nila na mayroong milagrong mangyari. Pero ang totoo niyan, sa tingin ko lang wala na po talagang pag-asa. Wala na. Gusto mo bang kumita? Ayun guys,
Wala nang magagawa nila ng kuan, tape. Hindi tagilid, talagang baon na yan. Wala na silang magagawa. Ayan, decision na, batas na yan eh. Nasa pangalan na nga ni Joey, wala na kayong magagawa. Talagang ayaw nyo mag-move on. Diyos mayo, Marimar. Ayan, kung hindi pa kayo nakasubscribe kay Ders TV, pag-subscribe na lang kanyang channel. At ang ating channel, pag-subscribe at pahit na rin sa ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga ina-upload. Ayan. Hanggang sa muli, Uncle TV inyong lingkod. Mabuhay po kayo. Ingat kayo lagi. Keep safe. Bye-bye.